Hey mga brods, may balita nga tayo dito po kay Vic Manuel dahil balbalita na gustong ibalik ito ng San Miguel Beermen. Yes, alam din naman natin si Vic Manuel ngayong kasalukuyan naglalaro sa Pangasinan Heatwaves dito sa MPBL. Dahil nga ito pong si Muscleman ay hindi na nga nabigyan ng kontrata kahit anuman dito sa PBA. Ang alam ko meron may mga offers ito sa PBA pero ito nga ngayon si Vic Manuel ay inopera ng malaki ng Pangasinan Heatwaves mga kabrods. Kaya ito may mga reports and rumors tayo na gusto palang ibalik rin ng SMB. Yes mga kabrods, ng SMB. Ito pong si Vic Manuel, si Muscleman, dahil nga parang pinagsisihan nila na inalis nila si Vic Manuel dahil nga nagkaroon ng kandagulugulong inconsistent. Ito pong si Mo Tautuwa. Sabi nga nila sayang nga si Vic Manuel dahil yun binabangko rin naman ng SMB kaya siguro ito umalis. Pero kung ito'y ginamit na maayos, binigyan ng quality minutes ni na Coach Leo Austria, siguro nga mas makakatulong pa ito kay Mo Tautuwa. So gusto nga ng SMB na ito pong former 2-time champion ng PBA na sa SMB lang din naman niya nagawa ito, gustong ibalik ito ng Beermen. Alam din naman natin sa MPBL medyo mataas-taas na silang mag-offer ng player mga kabrods, pero may mga reports and rumors tayo na ang SMB ay gustong paresan at gustong dagdagan ng offer. Ito pong si Manuel, parang nga mapabalik nila ito. Well, alam din naman natin na magkakaroon na tayo ng rookie draft 2025. Yes, gusto nga rin ng SMB na kumuha rin ng mga big man doon. Pero, yun nga, iba pa rin daw kapag veterano na. Yes, katulad nito ni Vic Manuel. Dahil hindi rin naman basta-basta ito pong si Muscleman. Gusto nga nila ng mga ganitong player na physical kung maglaro, maganda yung footwork sa ilalim, makakatulong kay Junmar Fajardo, and matigas kung maglaro. Kaya nga siya tinawag na Muscleman, di ba mga kabrods? Dahil ito pong si Vic Manuel ay kakaibang player rin. Kaya ito, para sa SMB, malaking tulong ito kung maibalik nila. Ito pong si Vic Manuel, kahit sabihin natin na inalis na ito dahil hindi nga masyadong nagagamit. Pero kung ito, ma-maximize ng SMB, ito pong talento ni Vic Manuel, siguro nga mga kabrods, magkakaroon ulit sila ng championship ng 2 beses na magkasunod na naman. Dahil syempre, tinalo nga nila yung TNT, sila yung tinanghal na champion ngayong All Filipino Cup. Ngayon, governors na tayo. At alam din naman natin si Vic Manuel, effective pag governors dahil syempre, nagiging import stopper ito ng mga imports natin sa next conference, sa Governors Cup. Kaya itong si Vic Manuel, kahit sabihin natin undersize ito sa ilalim, kahit mas malalaki sa kanya, kahit import pa yung makakatapat niya, mga kabrods, walang sinabi kay Vic Manuel. Ang tigas kasi kung maglaro na ito, mga kabrods, kaya nga tinawag itong Muscleman. Kaya ito, gusto ito ng SMB, dagdag forward sa kanila, dagdag physical players sa kanila, at dagdag ng pwersa para sa San Miguel Beermen. Alam din naman natin ng SMB, kung gusto kang ibabalik ka talaga. At yun nga, gusto rin ng SMB na makipag-negotiate sa agent ni Vic Manuel para nga masettle na nila ito. Dahil alam din naman natin, malapit na tayo, magkakaroon pa nga tayo ng rookie draft ngayong September 7 Kaya ito pong SMB, gusto nila habang maaga pa maipasok na sa sistema ulit si Vic Manuel at kunin yung import na the best para sa Governors Cup sa SMB. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, worth it pa bang ibalik ng SMB ito pong si Vic Manuel or kumuha na lang ng iba? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, Christian Stonehardinger. Yes, alam din naman natin na ito pong si C-Stand talaga ang isa sa mga gustong kunin at ibalik naman. Speaking of ibalik ng Barangay Nebra San Miguel. Alam din naman natin, ito pong si Stonehardinger, ayun, nasa Terra Firma Jeep pa rin. Yes, nakapako pa rin dyan si C-Stand kahit sabihin natin gusto na netong bumalik ulit ng Barangay Nebra San Miguel. Di nga niya kasi magawa mga kabrods dahil sa Terra Firma, ang gulo ng sistema dito. Sabi nga nila for sale. Tapos sabi rin nila si Stonehardinger hindi rin nila mabalik kasi nga nagkandagulo-gulo yung kontrata nito dahil nagretiro. Pero yun nga mga kabrods, ang Barangay Nebra San Miguel, hindi naman sila nakadepende dyan dahil gusto na nilang opera nito pong si Stonehardinger para nga makuha na nila. Ang Ginebra,
matagal na itong di nagcha-champion, 2 to 3 years na, sabi nga rin ng Scottie Thompson. Tapos ngayon mga kabrods, hindi rin sila pinala, diba? Kasi ineliminate sila ng SMB sa semis last season sa All Filipino Cup. Kaya ang pag-asa nila, Governors na ngayon mga kabrods, sila naman ang gustong kumuha ng kampeonato ngayong Governors Cup, kaya gusto nilang ibalik. Ito pong si Stan Hardinger. Yan kasi yung pinaka-weakness ng Barangay Nabra San Miguel, big man. Yes, mga kabros. Dapat si Brownlee na naman yung kukunin ngayong Governors. Syempre, hirap na naman si Japet Aguilar niyan sa ilalim, mga kabros. Lagi na lang. Pero kung si Stand nandyan, malaking bagay ito si Bulldozer dahil nga bago ito i-trade ng Ginebra, siya yung best scorer nila noon. Kaya naguluhan ako, bakit trade pa ng Ginebra dati itong si Stand tapos ibabalik naman nila ngayon. Ewan ko kung nasa mood pa. Ito pong si Stan Hardinger na bumalik ng Ginebra pagkatapos itong tinapon ng Gin Kings para kay Isaac Go na wala naman masyadong naitulong sa Barangay Nabra San Miguel. So, para sa Ginebra, dapat suyuin mo na siguro si Stand. Pag-usapan nila ito, ipaliwanag bakit ganito, ganyan. And para naman, pumayag agad ito pong si Stan Hardinger. At ito, malay natin, baka offeran nila ng hindi makatanggi-tangging offer para kay Stan Hardinger ito, mga kabrods, para sa Barangay Nabra San Miguel. Win-win situation naman para sa kanila, diba? So, hindi lang naman si Stan ang gustong kunin, maski yung itong import naman na si Tyler Bay. Yes, mga kabrods, speaking of import, yes, alam din naman natin si Brownlee na yung magiging import ng Governors ng Barangay Nabra San Miguel. Pero ito, replacement import nito ni Justin Brownlee, mga kabrods. If ever man at wag naman magkaroon ng injury si Brownlee, itong si Tyler Bay ang gustong kunin nila. Yes, dating import ito ng Magnolia Hotshots, mga kabrods. And syempre, nasa pudar na rin ito ng SMC, nakuha ng Hotshots, kayang-kaya ng Ginebra yan. Itong si Tyler Bay, siya nga rin yung nakabigay ng championship round para sa Magnolia dati. Yes, mga kabrods, kaso nga lang hindi naman din ganun kalakas yung lineup ng Magnolia, kaya na-fell short sila sa championship round. Pero ito pong si Tyler Bay, malakas. Yes, mga kabrods, kung ang Magnolia nga na hindi ganun kalakasan yung lineup, paano pang Ginebra ngayon ng magandang lineup, mga kabrods? Kaya gusto nga nila nasubukan ito pong si Bay para sa Barangay Ginebra San Miguel naman na magandang lineup ngayon. Kahit na wala si Malonzo dyan, mga kabrods, kahit na si Brownlee pa rin, gusto nilang subukan. At ito, mga kabrods, malay natin, ito pong si Brownlee pagpahingahin ng 2 to 3 games para ibigay kay Tyler Bay. Para nga, mga kabrods, malay natin mas magaling si Tyler Bay kay Brownlee pag Governors Cup. Dating NBA player ng Dallas Mavericks ito, At ito, kasalukuyan naglalaro naman sa Momentum Beirut sa Lebanon. Ito pong si Tyler Bay. Magaling na player, napaka-athletic na player. Mas athletic ito kay Justin Brownlee. Pero mas scorer naman ito pong si Justin Brownlee. Pero sa depensa, opensa, maasahan mo ito pong si Tyler Bay dahil napaka-agile na forward neto. Kayang umiscore din, mga kabrods. Yes, kung si Brownlee scorer, ito kayang-kayang umiscore kung ipipilit niya. Pero ikaw, mga kabrods, ito, mga bagong mukha ng Ginebra. Si Stand babalik, tapos si Tyler Bay naman ang bagong import ng Barangay Nabra sa Governors. At ito, susubukan nila ito. Kaya ikaw, mga brods, sa tingin nyo ba, dapat bang gawin ito ng Ginebra? Komenta mo lang opinion mo dito, mga brods. At isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.